Ang Toronto ay hindi Canada. Madalas kong marinig ito dito. Ang megapolis na ito ay sumisira sa imahe ng maliit na populasyon ng hilagang bansa. Sa Toronto, naglalayon ang karamihan ng migrante sa Canada at higit sa kalahati ng residente ay hindi ipinanganak sa Canada kundi mula sa ibang bansa. Ang Toronto ay tinatawag na Canadian New York, magkahawig sa panlabas at mabilis na ritmo ng buhay. Lungsod ng mga oportunidad. Maraming nagpipilit pumunta sa Canada sa anumang paraan, pero illegal, mahirap magsimula ng magandang buhay. Mahirap na gawain. Kailangan mong magtrabaho ng husto sa trabaho sa konstruksyon, pumunta ka ng isang araw. Isa lang ang napanalunan, 2 balde. Ngunit marami pa ring mga dayuhan ang nagtatagumpay dito na aabot ang Canadian Dream at bumubuo ng mga batang pamilyang Canadian. Kita mo, ito ay Canada. Ako ay Ruso, ang asawa ko ay Afghan. Pumunta ako sa casino, natalo ako ng 20,000 doon. 10,000 ang haba, kanya na. Ako ay Orthodox, at ang asawa ko ay isang Muslim. Pwede kaming magkaroon ng ikona at katabi ang Quran. Hindi ikinukumpara ang Canada at Estados Unidos, kundi ipinagkakaiba rin. Mas mababait tao kaysa Amerikano, kinakawayan kanila. Umalis sa Canada. Unti-unting nagiging mas mahigpit ang malambot na Canada. Dumating dito mapayapa, ngayon hindi na. Ngayon sila ay medyo agresibo na, kaya huwag kayong maglakad sa mga kalye. Hindi ito nangyayari linggo-linggo, pero makikita mo, mayroong isang tao sa gitna ng lungsod na binabaril ang iba. Kung ikaw ay sinaktan, kailangan mong bumaling, ngumiti muna at pagkatapos ay sabihin, huwag mo akong saktan, pakiusap. Ang Canada ay isang maunlad na bansa at mukhang maganda, pero para sa lahat ng ito, kailangan ng pera at mataas na buwis. Huling salawal may iwan sa iyo, kukunin nila ito sa iyo. Kalayaan sa pagsasalita, wala ito dito, no? Talagang wala. Ngayon, pag-uusapan natin ang matamis at hindi masyadong simpleng buhay sa isa sa mga pinakamagandang megapolis sa mundo. Habang nagsisimula tayo, mag-subscribe ka sa aking Telegram at YouTube. Tara na! Toronto, nanay. Ito ang Canada sa itaas. Berde, maayos at tahimik. Walang mga skyscraper dahil lumapag ako sa maliit na paliparan ng Hamilton malapit sa Toronto. Mula sa mga international na flight, isa lang ang Reykjavik. Sa bus, parang nahipnotismo. Buong biyahe ay hindi ako tumingin sa bintana kundi sa pinto. Lagi kong hinihintay kung kailan ito lilipad sa mas malaking butas sa kalsada. Ito ay nasa downtown na ng Toronto, ang sentro ng lungsod na madalas ikumpara sa Manhattan ng New York, at kahit ang mga pelikula tungkol sa New York ay madalas na kinukunan dito. Ganun sila magkamukha. Sa mga pelikula, nakikita ang mga ganitong sasakyan ng sorbetes. Walang mga oso naglalakad sa mga kalye at niebe. Wala, pero ano ang ibig sabihin? Sa Canada, maaari mong malaman sa pamamagitan ng tema ng hockey. Ito ang arena kung saan naglalaro ang lokal koponan Toronto Maple Leafs. At yung mga ticket para sa playoffs, lalo na, maaring umabot ng 1,000 plus. Paano ka nahilig sa hockey? Gusto ko ang hockey. Para sa anong club? Gusto ko ang Maple Leafs. Mga 5 o 6 na manlalaro mula sa Angels. Na naglaro sa Maple Leafs, sila ang aking mga kliyente. Tapos ako ang nagpatira sa kanila. Isa sa kanila ay nakatira dito. Remner. Ito si Oleg. Alamin kung saan nanggaling ang mga magagandang babae na ito. Ang mga tao sa Toronto ay napakakulay at iba-iba. Lalo na ngayon kapag may nagaganap na festival dito. Tingnan ganda ni Malvina sa harap ng mga katulad na bulaklak. Pagliko mo sa kanto may naghahanda ng konsyerto. At sa totoo lang, maraming musika sa downtown. Hindi lahat ng kakaiba sa Toronto ay walang panganib. Ang bahaging ito ay hindi masyadong ligtas. Maraming mga tao na nakatira sa mga pabahay na panlipunan. Medyo nakakatakot lumapit sa kanila. Nakakatuwa kung paano nila ito naririto. Ganun ang pagkakabuo ng kanilang sistema. Mga tao na nakatira sa mga psychiatric na ito. Medyo hindi normal o mabuti hindi normal. Hindi sila nasa saradong lugar. May karapatan silang lumabas sa kalye. Nasa lungsod sila kasama ng mga tao. Kaya kapag nakakita ka ng medyo hindi normal sa kalye o sa bus katabi mo ang pamilya, maaari kang tumayo. Mas mabuti, huwag mo silang tingnan sa mata kapag sila ay nang aasar.
Bakit sila binibigyan ng pabahay sa downtown at hindi sa labas ng lungsod? Dito ang buong lungsod ay nahahati. Walang ganito dito na dito ang mayayaman, dito ang mahihirap. Maaari kang maglakad, magandang kalye, mga bahay na nagkakahalaga ng 2 milyon o may mga bahay na nakakatakot ng tirahan. Nasa 700,000 na sila. Naiintindihan mo, wala paghahati dito. Mayaman, mahirap lahat dito ay halo-halo. Lumipat si Oleg sa Canada, pamilya mahigit 10 taon na. Gusto ko na lumaki ang mga bata sa ibang bansa para makakuha sila ng ibang pasaporte at para na rin sila ay maging ligtas. Mahusay. Kaya kukunan natin si tita. Bago lumipat, naiisip ni Oleg ang Canada na ibang-iba. Gusto ko ng lahat. Gusto kong dumating sa Canada at sabihin, lahat ay may utang sa akin. Lahat tayo ay nag-iisip ng mga ganitong larawan. May mga hardin ng pera. Pipitasin mo ang pera. Paggising mo sa umaga, kukunin mo ang pera mula sa unan. Matagal akong nag-assimilate. Lahat ay ganito ang iniisip, ang mga gustong pumunta rito o karamihan. Iniisip nila, lilipat ako sa Canada, magnenegosyo ako, hindi iniisip kung paano. Ang negosyo dito at alam nilang iba dito. Hindi mo magagawa ang negosyo dito tulad ng sa atin. At kung di magtagumpay negosyo mo, iniisip mo, sige, magtrabaho na lang ako. Makakahanap ako ng magandang trabaho. Sa kahit anong paraan, makakahanap ako ng magandang trabaho. Binago ako din ng Canada. Naging mas mapagpasensya ako, naging mas mapagparaya. Nagsimula akong tumingin ng iba sa ibang nasyonalidad. Kung bago ang Canada, sanay kami na tawagin ng mga tao mula sa Africa na itim. Doon, tinatawag namin ang mga tao mula sa China na dilaw o dilaw na bibig o mga Chino. Natutuwa ako na maaari kang pumasok halimbawa sa tindahan o sa elevator at bumukas ito. At may taong nakatayo mula sa parehong Africa, sabihin natin, at siya ay nagsasabi sa iyo ng magandang umaga na may ngiti. O siya ba? Siguro hindi ko gusto pero natutuwa ako na may nagsabi ng magandang umaga. Sa Toronto, maaari mong batiin ng magandang umaga kahit ang mga bituin ng film. Noong isang araw, si Schwarzenegger ay nagbibisikleta, nag-show-shoot ng pelikula, nagbibisikleta sa Kalininsky Prospect at ang pelikula ay tungkol sa mga prostituta nangyari noong dekada 90. Bago ang COVID, mga 10 taon na ang nakalipas, halos na yung 60% ng lahat ng pelikulang Hollywood ay kinukunan sa Canada. O dito, sa gilid na ito, o sa Vancouver. Napakasimple lang, mas mura ang mag-shoot sa Canada kaysa sa USA. Sa huli, dito kinuna ng Titanic, Twilight, The Revenant, It, Inception, X-Men at libu-libong iba pang kilalang pelikula. Maraming mga kumpanyang Amerikano dito. Ang Amerika ay may presensya kahit saan. Araw-araw dumadaan si Oleg sa dating paliparan kung saan pinaplano ang malaking proyekto ng pinakakilalang vlogger sa mundo, si Mr. Beast. Sa lugar na ito, libu-libong mga vlogger ang maglalaban para sa $1 milyong. Pagkaalis pa ng kaunti sa labas ng lungsod, nagsisimula na ang mga sakahan. Ang mga alamat tungkol sa hilagang bansa ay nagwawakas, isa-isa. Sa labas ng bintana, walang katapusang mga taniman ng mais at tumutubo ang mga peach, mansanas, melon at mga berry. Ang mga presyo, mataas. Halos $1 ang mais kada piraso. Maraming mga sakahan ang may sariling mga tindahan, parang isang buong kooperatiba. May kulungan ng kabayo, traktora, at kahit isang mini hotel. Isang bihirang sandali kung kailan nagpapahinga ang mga magsasaka ng Canada at nagpapainit sa araw. Lahat ay nakatuon sa turismo at sport. Ang golf course, ani katumbas ng taniman ng mais. May pag-whistle ng pamalo. Nakakatakot. Ito talaga. Basingsing ninyo, oo. Ito si Valerie, papunta kami sa kanyang bahay sa suburb ng Toronto, Richmond Hill. Dati ay walang laman ang lahat. Wala itong plaza dito at wala rin ang mga bahay na ito. Walang laman ang lahat dito. May isang collective farm at nang lumipat ako dito, nagtayo sila ng bago. Lugar at napakatahimik, kalmado, walang tao. Well, ang Richmond ay parang mayaman ang dating. Well, parang hindi ko alam. Noon ay itinuturing lamang itong magandang lugar at mas mataas ang mga presyo dito kaysa sa ibang mga lugar ngayon. Sa prinsipyo, ang mga presyo ay pare-pareho ng mahal. Pero may pagkakaiba ng 100 o 200,000. Hindi ko alam kapag ito ay higit sa 1 milyon, 1.5, 1.7. Hindi ko na nakikita ang pagkakaiba ng 1.5, 1.7. Saan makakakuha ang mamamayan ng $1 milyong? Sa mga kapitbahay Afghan, nagdesisyon patuyuin ang karpet. Ang mga Pakistani, dito. Mga Chino,
May mga Indian dito. Sa totoo lang, nang dumating kami dito nakatira ang mga Ruso, doon nakatira ang mga Pilipino, dito nakatira ang mga Pilipino, may nakatira na Canadian, sa tapat may nakatira na isang Arabo. Halos lahat ay nagbago. Ako yata ang natira dito. Paano ang mga kapitbahay? Nakikipag-usap ka ba? Well, ganito dito ang mga tao, hindi katulad sa atin. Nakaugalian na dito. Kumusta, maayos, magandang panahon. Magkakaroon tayo ng ulan sa Makalawa, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Samantalang sa amin sa tapat narito, mga Pakistani mahilig pumunta sa amin. Gusto nilang pumunta. Dinala nila sa amin ang lahat ng uri ng matamis na kailangan nilang ibalik. At sinusubukan nilang magkaroon ng mas malapit na ugnayan. Pero kami ay medyo nagtatago, lumalayo. Narito ang mga Vietnamese. Hindi sila nagsasalita ng English, lagi silang nakangiti. Kapag tinanong mo sila kung kumusta na sila, ngumingiti lang sila, lahat ay malinaw. Si Valerie ay nakatira. Abogado siya at madalas magtrabaho sa bahay. Parang pangalawang opisina ito. Mula rito. Dahil doon ako makakapagsara. Kung may pagdinig ako mula sa bahay, ay maaari kong gawin ito dito. Online. Online. May mga korte na online. Kami, mga tao, wala kaming oras para umupo sa mga bakuran, at mag-ihaw ng barbecue na at magpahinga. Nagtatrabaho kami sa lahat ng oras. Ang pagkarinig ay hindi ka panipaniwala. Rinig mo lahat ng gawa ng kapitbahay. Nag-iihaw ng karne. Rinig mo paano niya iniihaw. Oo. At dahil dito, hindi ko gusto ang manatili dito dahil wala talagang privacy. At ang mga bahay pare-pareho lang dito. Halos lahat sila ay pareho. Kung tutuusin, tingnan mo ang distansya sa pagitan ng mga bahay. Well, ano ba ito? Anong klaseng distansya ito? Ibig sabihin, sa kapitbahay mo, humihinga ka, Tainga. di kayo makakadaan ng sabay. Ang lugar ni Valeria ay pandaigdig. Hindi lahat sa Toronto ay ganito. Una silang lumipat sa Europa, mula sa Europa, lumilipat sila. At ang pamahalaan ng Canada parang tinatanggap ito. Well, wala talaga silang magawa kaya dito may ganitong pagtutol mula sa mga Muslim. Kaya siya ang kanyang asawa. Hindi makapagtrabaho. Sa anak na babae, hindi nagtatrabaho. Sa asawa, hindi nagtatrabaho. Mga lalaki lang at mga anak na lalaki. Marami silang anak Ayo, at pinagmamasdan nila ang mga bata. libo-libo. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ito, hindi totoo na sinasabi na ang mga Afghan ay umaasa sa benepisyo. Ang mga lalaki, sa kanila hindi uso na nakaupo sa bahay. Ang asawa ay nasa bahay. Oo, siya ay tumatanggap ng pera para sa mga bata, mga benepisyo, at sapat na ito para sa kanila. Ito ay hindi ang lugar na binanggit ni Valerie, kundi isang medyo maunlad na markam. Ito ay multicultural, pero ngayon ay may pagdiriwang ang mga Muslim dito. Ito ay paghahanda. Ngayon ay Sabado, magkakaroon ng pagdiriwang karnabal. Sa alas 12 ng tanghali, dadating ang tao at sila ay magdiriwang kasama ang mga bata. Mayroon silang popcorn, parang maliit na festival sa tabi ng mosque. Oo, ngayon, karamihan sa mga imigrante sa Canada ay nagmumula sa mga bansang nasa timog. Mayroon akong mga kaibigan mula sa Russia, mula Kazakhstan, nag-aral sila. Tiningnan nila ang merkado ng trabaho dito at nagtapos sa universidad. May bachelor's o master's degree sila. Mga kwalipikadong tao. Napaka-talented nila. Tinitingnan ko sila nagmasid nagtanong. Sinasabi nila, oo, bakit ko kailangan magtrabaho dito? Sa bahay ko doon, may punderbank na naghihintay sa akin. Maraming mga Indian sa Toronto. Mabilis nilang naayos ang paraan ng legalisasyon sa pamamagitan ng peking student visas. Paano ito gumagana? Maaari kang magsimula ng kolehiyo. Kailangan mo lang ng kaunting panimulang kapital. May hinubad ka ba? Lugar sa basement o kahit saan na maliit. Nakarehistro ka na. 8. Matapos mong makuha ang lahat ng mga pahintulot, maaari ka nang magdala ng mga international na estudyante. Parang makina ng pag-imprenta ng student visas. At ibinibigay nila ito ng daan-daan. May mga kolehiyo, hindi ko nababanggitin, pero kumita sila ng milyon-milyon doon, milyon-milyon. At mayroong kahit anong programa para sa mga barbero. At narito ang isang Indian nag-aaral para maging barbero. At may tanong siya. Saan nakatingin ang mga autoridad, binigyan siya ng visa para makapag-aral sa kolehiyo? Bakit?
Si Andrei Moldovan aksidenteng nakatagpo mga kaibigan sa gitna ng Toronto. Siya mismo ay dumating din gamit ang student visa at nanatiling illegal. Sige, mag-usap tayo, oo. Nakikipag-ugnayan. Tayo, sino ang mga taong iyon? Mga kaibigan, kusa isa, sa kanila kami nagdiwang ng kaarawan. Kamakailan? Ang weekend na ito, Naglalakad kami sa lugar kung saan karatula ay Chinese. Hindi naman talaga Chinatown. Bayan, kahit sa pananalita, paligid ay puro mga Chino. Ang pagkain sa mga kainan ay Asyano rin. Umabot ng $19 pero sobrang sarap talaga. Pagdating para mag-aral, nagulat si Andrei sa presyo ng pamumuhay at edukasyon na agad niyang binitawan. Naintindihan niya na kailangan ng malaking pondo. wala siyang pondo. Magkano pera dala mo? Siguro $3,000, parang ganon. Gaano kabilis na ubos? Napakabilis. May isa pa akong kakilala at agad siyang tumulong sa tirahan. 1,000 at kung ano pa ay napunta sa tirahan. Ganito ang kwarto nun. Hindi ako nagpatuloy sa kolehiyo, yun na yun. Nagsimula silang magpadala ng mga tropa sa kanila sa panahong yon kahit hindi ka pumunta doon. Kaya binayaran mo lahat sa pag-aaral? Oo, nagbayad ako mga 3,000. Iyon ang una, pero para sa nagbayad. Hindi kailangan sana. Oo, kailangan na ring bayaran ang mga iyon. Pero ayoko talagang pumunta doon. Akala ko visa, parang meron pa, parang salamat mga kaibigan, oras na para maglakad-lakad pa dito. Pero agad na kinansela ang visa. Si Andrei ay naging illegal at kamakailan nag-apply para sa asylum. Matagal ba ito? Oo, tumagal ng 2-3 taon. Sa lahat hindi siya makalabas. Handa ka na? Dahil nag-apply na ako, oo, handa na ako. Dahil walang ibang pagpipilian dahil napakahirap dito sa mga dokumento. Sa aking pananaw, may kaunting mas maraming oportunidad dito. Kahit na dumaan ka sa ganitong mahirap, maaari mong sabihin, ang landas na may mga dokumento ay ganap na naiiba. Pero kung magtagumpay doon, maaari kang parang Ikinumpara ang mga sweldo. Mahal, ayon kay Andrei, hindi lang presyo ang problema, illegal. Ang medical na serbisyo, halimbawa, ay hindi ma-access at may panganib din na hindi ko alam, mahuli ka sa kalye at ma-deport. may ganitong panganib. Hindi palagi. Dahil oo, kung sa isang sitwasyon ay maaari kang mahuli at doon, halimbawa, kung nagsisimula na ng investigasyon ang pulis, tapos nandoon na. Halimbawa, nalasing sa club, nag-away. Oo, Matatapos na ang deportasyon pero naging maingat ka nung nasa Tishul ka. oo. Isa ring problema kapag ikaw ay illegal. Hindi ka makahanap ng tirahan dito ng mabilis o ng magandang option. Dahil kadalasan ay humihingi sila ng mga Paano mo nahanap sa... mga kakilala. Oh, hindi ka rin makakapunta kahit saan kung gusto mo, kahit sa bakasyon. Kung ikaw ay illegal, hindi ka makakapasok. Hindi ka makakapunta. Kahit sa club, oo. Tanging mga larawan ang tinitingnan mo dito. Makakalipad ka na ba kapag natapos na ang buong proseso? Ang kapalaran ng illegal na trabaho, Una kong trabaho ay paglipat. paglipat bahay. Marami muebles ang naipasa ni Andrei ngunit siya ay nakakatanggap ng pera. Nangyari iyon doon, salamat sa Diyos. Nangyari. May naalala ka bang bagay na halos hindi na maitaas at talagang inilipat nila na? Ito ay isang piano. Lamang lalo na. Kung ito ay luma na, gawa sa matibay na kahoy. Kung gayon, simple lang doon. Maaari mong i-overexert ang iyong sarili. At gumana pa rin. Sa lugar ng star, 50, depende. Kung ilang oras ka nagtrabaho, sinubukan nilang patagalin ang oras. Kung sa normal, doon at doon din, nauubos ang oras sa paghahanda ng lahat. Paghahanda ng pagkain na ibinibigay para sa kanya rin. Gusto ko. Doon pa, Mga setting, isang araw ang lumipas, isang araw lang ang kinaya doon, lumalabas. Ganito lang, ang tagal. Kapag umaagos lang, wala namang semento at bintana, ikaw ito, ako. Tumingin. Iniisip ko, ito na ang huli kong pagbisita dito. Ito ay mas masahol pa kaysa sa paglipat. ngayon si Andrei ay nag-aayos ng mga bubong. Pero sabihin mo, gaano karaming trabaho ang kailangan dito para mabuhay ng maayos? Depende sa kung paano mo gustong mabuhay.
At kung anong pamumuhay ang nakasanayan mo. Dahil kung gusto mong na magkaroon ng pera, wala kang oras sa prinsipyo. Doon ang cash, depende sa kung ano iyon. Palagi kang magtatrabaho ng husto sa trabaho. Kung gusto mo ng medyo mabagal, dahan-dahan, magpahinga tuwing Sabado at Linggo. Mula umaga hanggang 10, halimbawa sa trabaho. Kung gayon, halimbawa, hindi mo kayang magpakasasa ng marami dahil lahat ay nakadepende sa sweldo. anong landas pinili mo? Well, sa akin, ang schedule ay bumabagsak sa magkakahiwalay. Sinubukan kong magtrabaho ng husto. Tinatabi mo ito unti? Well, hindi ko sinubukan pero maraming gastos dito. May nangyari sa mga dokumento. Sinusubukan kong mag-ipon pero pagkatapos ay may lumalabas na problema at lahat ay napupunta doon. Sa Moldova, nagtrabaho ka bilang IT specialist, medyo prestihiyoso. Propesyon? Hindi mo ba namimiss ang mga panahong pumapasok ka lang sa opisina ng relax at umiinom ng kape? Basically, oo, namimiss ko ito talaga. Lalo na pagdating ko biglang nagbago na ang lahat, alam mo, ng husto. Iniwan ang trabaho sa opisina dito. Kailangan mo nang magtrabaho parehong pisikal at sa propesyon. Oo, hindi mo maaring magtrabaho hanggat hindi ka pa legal dito ng maayos. Hindi ko magawa dahil ako ay illegal at IT. Kailangan ng Ingles na ani. Manatili dito ng walang trabaho. Hindi ba nakakatakot? At ang mga programang panlipunan na ito, hindi sila nakakatulong. May $700 sa isang buwan. Hindi pa ito sapat para sa isang kama sa hostel. Wala, yun lang. Kahit ang mga pamilya na nagtatrabaho, hindi palaging makakaya ang marami. Ang sweldo doon, hindi ko alam, 3,500 sa isang buwan. Neto ang 3,500 ay mga 5,000, mga 5,500 gern, mga 60 hanggang 70,000. Hindi magandang sweldo pero ang 3,500 ay mga 2,200 o 2,500 lang sa'yo. Ang renta ng apartment ay mahal at mahirap mabuhay, hindi ka nais-nais ang merkado ng trabaho. Sa totoo lang, kung lahat ay talagang nagtatrabaho ng husto at nabubuhay, hindi mayaman, ito ay tungkol sa pabahay. Noon ay iba ang sitwasyon, no? Noon ay makapagtrabaho at kumita. Maaari kang bumili ng apartment, bahay. At yun ay, kaya maraming tao ang pumupunta. Sa nakaraang 8 o 10 taon, nagbago ito. At ang mga Indian, ano ang iniisip nila? Kailangan mong pumunta rito at magtrabaho sa 3 trabaho para lang makaupa ng higaan. Para sa kanila, ayos lang yon. Dumating siya rito at matutulog siya sa kwarto kasama ang 5 Indian. Parang, kahit sa bahay ko, kasama ko ang 5. Sa bahay dito ganun. Alam kung paano sila bumili? 4 na Indian ang sumakay ng isang kotse. Hati sila sa bayarin. Ibig sabihin, bumibili sila ng kahit anong, isang hindi masamang kotse. At sila, hinahati nila sa 1 linggo at 2 araw na sa iyo, 2 araw sa akin, 2 araw, 2 araw. At ganito nila hinahati ang kotse. Halimbawa, si Tim Hortons, may nagbibiro na nga na ganito, isang Indian cafe. Isa sa mga Indian na ito ang nagmamaneho sa akin ngayon. Ang pangalan niya ay Vasha at hinahati niya ang kotse sa isa pang Indian. Nakakatuwa kung paano ito gumagana. Kailangan ng mga driver para dito. Sa ganitong paraan, parehong may karagdagang kita at kotse para sa personal na gamit ang 2 Indian. 350, 40, 50, 100, build. At may kotse ka ba? Oo. May anak ka bang babae? Oo, meron akong 2 anak. 2, oo. Pagkatapos, kapag umuwi ako, pupunta ako sa bahay, magkakain, mag-aalmusal. Dinadala ko ang anak kong babae sa paaralan. 2 kang trabaho. 2 trabaho pribadong. 2 taon na siya sa Canada. Ilang taon ka na dito? Profesional na wikang Ruso. Burol. 2 taon. 2 taon. Ano ang nagbibigay sa iyo ng mas maraming pera? Ito ba ay trabaho sa Uber o pabrika? Ang pabrika ang nagbibigay ng mas maraming pera sa mga tao. Ang pabrika ang nagbibigay ng mas maraming pera at mga benepisyo. Binibigyan nila ako ng pera na $20 kada oras, $20 at sa susunod na araw, At narito ang isang hanay ng mga coffee shop na pabirong tinatawag na Indian. Sa pinto ay may hockey stick dahil ang chain ay itinatag ng Canadian hockey player na si Tim Hortons. Sa loob ay murang kape at mga donut. Parang pambansang pagkain nga ng Canada. Well. Nakakasira ng gana.
Mga donut. Napansin mo ba kung paano naglingkod ang babae? Hindi masyado nakangiti. Napakangiti. Tingnan mo, ngumiti pa rin siya. Sa tingin ko, maraming tao ang pumupunta sa lugar na ito, ngunit nagtatrabaho sila sa serbisyo at mahusay silang maglingkod. Gusto ko ito sa ibang halimbawa, saan kaya ang parehong Starbucks, baka cable car? Ayaw mong bumili ng kape sa kanya. Sasabihin din niya na umuwi ka na. Gumuhit din sila ng isa para sa akin. Hindi man silang bahagi ng katawan, ngunit isang smiley. Mga ilog, salamat na lang. Narito ang isang katulad na coffee shop sa downtown. Ang Tim Hortons ay ang sagot ng Canada sa Starbucks. Ang mga ganitong kapihan ay matatagpuan sa bawat hakbang, sa anumang lungsod, sa anumang lugar. Ang nakakatuwa, napakamura talaga. Hindi lahat ng monopolyo sa Canada ay mura tulad ng kapihan na ito. Sa koneksyon, halimbawa, kabaligtaran. Dito, may dalawang malalaking manlalaro na nagbibigay ng internet, telebisyon at iba pa. Dahil sila lang ang may mga kable. Ito ay Rogers at Bell. Wala na silang pinapapasok na iba. Sa Amerika, iba ang lahat. May kompetisyon. Maraming mga kumpanya ng siguro, mga airline, mga bangko, telekomisyon, mga kumpanya. Kaya iba ang mga presyo doon para sa parehong telepono. Parang bansa ng maunlad, kanluran, free market, liberal in power, pero pinamumunuan pa rin ng monopolyo. Ang Canada, ito ay mahal na bansa. Kailangan mong magtrabaho dito. Maraming mga oportunidad pero kailangan mong magtrabaho, lalo na para sa mga bagong dating. Dito makikita mo ang maraming kotse, lalo na ang bagong modelo mula sa Tesla. Siya ay nagtatrabaho sa Uber, no? Dahil kailangan niya ng karagdagang pera. Kapag may oras siyang libre, lumalabas sa ruta. Oo. Maraming mga aplikasyon ngayon kahit sa wikang Ruso. Makakatanggap ka ng order kung saan ka dapat pumunta, sino ang dapat mong sunduin, gawin. Pumupunta kami sa hilagang suburb ng Toronto para sa pangarap ng Canada. Kapag may pera, lumilipat sila dito. Kasi malalaking bahay, malalawak na damuhan, sa lote ay may kagubatan. Isang kinakailangang bahagi ang basketball ring. Dito ito ay nakalagay mismo sa kalsada. Ang sariling bahay dito ay hindi mura. Karamihan sa kanila ay sa utang. Dito lahat kailangan mong kumuha ng pera mula sa gobyerno. Dito maaari mong makuha ang lahat pero kailangan mong kumuha ng pera at mangutang. At pagkatapos ay kailangan mong bayaran ito. Dito, buong buhay ay may utang ang mga tao. Dito ay agad na itinatayo ang isang maliit na nayon. Ganito ang hitsura ng mga tapos na bahay. Bato, maganda, makapangyarihan, monolitik, malakas. Ngunit sa loob ay puro plywood at sawdust. Ang bahay na ito ay magiging katulad din. Sa huli, katulad ng mga katabing ito, ang buong bahay ay binubuo lamang ng mga tabla at mga sheet ng DSP. Ang beranda, mga bintana, mga pader, lahat ay gawa sa kahoy. Ang bahay na ito na may 3 garahe ay binuo rin sa parehong paraan. Sa labas ay may mga mailbox at isang portable toilet pa lamang. Ngunit malapit na itong mapuno ng mga tao. Ito ay isa pang complex, gawa rin sa plywood. Marahil ang paaralang ito ay hindi gawa sa ladrilyo, hindi ko ito naiisip. Sa labas ng lungsod, puno ng sasakyan, bangka sa kalsada. Pumupunta ang mga tao sa mga lawa. May higit sa 2 milyon sa Canada. Kung aalisin ang maliliit, ang matitira ay talibong malalaki. Sa katunayan, pumupunta ang mga taga-Toronto sa mga lawa na parang sa dagat. Dito, sa Lake Simcoe, sa loob ng ilang taon mula sa wala, nagtayo sila ng isang buong elitistang bayan na may daungan para sa mga yate. May limitasyon sa bilis sa pagpasok. Ito ay para hindi natin masagasaan ang mga squirrel at raccoon. Maraming raccoon dito, pati na rin ang mga squirrel. Ang mga raccoon, parang tao sila, napakatalino nila. Minsan, pinanood ko sila kung paano sila nakatayo. Nakasing taas ko. May nakatayong basurahan. At siya, ang ibig kong sabihin ay ang raccoon lumapit dito. Ganito, sinubukan niya, tinitingnan niya, parang hindi niya kaya, hindi siya makakaakyat sa ganong taas. Parang tinatawag niya ang isa pa. Dumating ang isa pang raccoon, umakyat sa balikat niya. Hindi rin maabot ng isa pa. Lumapit ang pangatlo, umakyat para sa pangatlo. At gamit ang mga kamay, mabilis na mabilis, hop, at nakapasok siya doon. Ito itsura ng lugar. Oo, wala kahit ano. Australia, Spain, ang French Riviera, anuman maliban sa Canada ang naiisip mo kapag nakita, lucky mo ito. Nandito lang sila para mag-relax at nag-enjoy sila dito magis sa taglamig, taglagas at tag-init. Parang nasa resort dito at malapit lang sa Toronto. Pero sa taglamig sa tabi ng ganitong bay, malungkot.
Sa taglamig, hindi naman talaga malungkot dahil ang mga tao ay nagtatrabaho malapit sa mga lungsod na ito na sinabi ko, Toronto, Barrie, Aurora. At hindi kumanta. Pumunta sila sa trabaho, sa gabi, dumating sila, nagre-relax sila, katulad ng pagpunta mo, nagmeryenda ng kape, nagbigay sa mga pato, walang tao kahit sa taglamig. Well, Tuscany, sariwang hangin. Tuscany. Tuscany. Yang mga tao dito ay naninirahan at relax. May swimming pool, restaurant at lahat maliban sa mga lugar ng trabaho. Nasa Toronto, sa kalapit na lungsod Barrie sila. Bagay nagpapaalala Canada tayo. Hockey. Magagandang kotse ang nakaparada sa magagandang townhouse. Si Oleg ay naghahak ng pinto ng isa sa mga ito. Ang ganitong 3 palapag na bahay ay nagkakahalaga ng 1,700,000 Mula sa balkonahe, maaari kang abot sa baybayin. Ito na si Oleg sa ibang lawa. Siya ang nangingisda, ang apo niya ay naglalaro. Naging Canadian na ang mga tao. Ano ang Canadian Dream? Mayroon kang maliit na kubo, sa tabi ng isang lawa, may bangka ka at pumunta ka doon sa katapusan ng linggo sakay ng bangka. Manghuli ng isda, magpahinga sa kalikasan. Ganito, dati namumuhay ang puting Canadian at ito ang lahat para sa kanya. Ngayon, nagbago na ang lahat. Marami. Nagbebenta ng mga bangka. Kahangahangang bansa sa kung paano nila pinangangalagaan ang kalikasan. Ako halimbawa, hindi nangingisda kahit dito dahil sa pangingisda kailangan munang bumili ng permiso. Doon pagkatapos ay nagbibigay sila ng libro. Doon, may ilang isda na pwedeng hulihin, may ilang hindi pwede. Kailangan ko pang tukuyin sa librong iyon ang nahuli ko. Kailangan pa ng panukat. Kung mas maliit o mas malaki ang sukat nito, kailangan ko itong pakawalan. Kahit abogado ay hindi makaintindi. Iniisip ko itong pangingisda. Abogado Valeria humahawak ng diborsyo at sa Canada, napakahirap magdiborsyo. Kung tutuusin, walang saysay ang magdiborsyo dito. Ito ay talagang hindi praktikal. Mawawalan ka sa lahat ng bagay. Hahatiin ninyo ang pensyon sa kalahati. Lahat ng naipundar, hahatiin ninyo lahat kalahati. Ang kalahati, minsan hindi malinaw kung saan dumadaan ang linyang iyon. Dahil kailangan mong kalkulahin ang lahat. Kaya pagkatapos ng 20 taon, wala talagang saysay ang magdiborsyo. Pagpasensyahan mo na. Ang pagkuha kay Valeria para sa diborsyo ay mahal. Ang oras ko ay nagkakahalaga ng $350 at kung pupunta kami sa korte at tinitingnan namin ang buong proseso mula simula hanggang katapusan, maaaring umabot ito ng 25,000 hanggang 50,000 para makumpleto ang buong proseso sa korte. Ngunit bihira itong mangyari dahil kadalasan kapag natanggap na ng tao ang pangalawang bill mula sa amin, nagsisimula na siyang mag-isip, baka hindi ko na kailangang ipaglaban ito, baka pwede kaming magkasundo. Nagsasalba ng pamilya. Hindi nagdidiborsyo pero nagsisimula na silang magdiborsyo mapayapa. Ano ang abogado? Ito ay parang baril sa kamay. At may mamahaling mga bala. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta magpapaputok kung saan-saan at magwawasiwas ng baril. Pagkatapos, babayaran mo ang mga abogado para sa sarili mo at para sa ibang tao kung pupunta ka sa korte dahil sa mga walang kwentang dahilan. Kaya't sinusubukan nilang magkasundo bago pa man umabot sa korte upang maiwasan ito. Sa buong kwentong ito, tulad ng sa Canada, kaunti lang ang karapatan ng mga lalaki. Hindi naman ganon. Sa kasamaang palad, kung babasahin mo ang batas, hindi nakasaad na walang karapatan ang mga lalaki at lahat ng karapatan ay nasa mga babae lang. Ang nangyayari, mula sa simula pa lang, mali ang pagkakaintindi ng mga tao sa pagpasok sa kasal. Ibig sabihin kami, ang mga kabataan ay nag-aasawa. At ito ang kanilang pangunahing problema. Paano ipagdiriwang ang kasal, alin cake, at limousine na kukunin? Biyenan ay nag-iisip alin set ng kagamitan na ibibigay. Pero ang kasunduan sa kasal ay sumasaklaw ng maraming tanong. Halimbawa, ano ang gagawin sa budget? Sino ang mag-aasikaso nito? Nagtatrabaho maayos, kumikita at may problema, nagkakasino siya. At ayon, inuubos niya ang kanyang pera, dinadala palabas. O siya naman ay namimili, gumagamit ng credit card, maaaring bumili ng marami. Maaari mong gamitin ang credit card ng ganito, walang tigil, mayroon ng 10 factor 20,000 at kayo ay may utang na. Sa trabaho, ang isa ay malaki ang kita, ang isa naman ay kaunti. Ngunit kayo ay iisa. Mula umaga hanggang gabi ay nagtrabaho ako at ngayon kailangan kong ibigay lahat. Ngunit simula, mali ang niya pananaw, tama ang inaasahan. Sa default, kalahati nito ay kanya. Ayun, bumili ako ng relo mahal, kalahati nito ay kanya. Siya ay bumili ng bag na nagkakahalaga ng $10,000, ngunit kalahati nito ay akin.
Pumunta ako sa casino, natalo ng 20,000. Ang 10,000 ay sapat na para sa kanya. Minsan kahit ang naipon ninyo bago ang kasal ay hinahati, ito ay tinatawag na equalization at kayo ay nag-equalize. Ibig sabihin, tinitingnan ninyo kung ano ang mayroon ng bawat isa bago ang kasal. At sinusubukan ninyo kahit na pareho ang lahat sa isa, mas maraming pera ang isa. Pagkatapos ng kasal, kailangan ninyong i-equalize ito upang kapag lumabas kayo sa kasal, mas pantay na kayo. Kung milyonaryo at karaniwang babae magkakaroon ng equalization kahit na sa kung ano ang mayroon bago ang kasal. Alam niyo ba kung paano kumita ang pinakamayayamang kababaihan sa mundo? Hiwalayan, Maari bang gawing milyonaryo ng babae ang lalaki? Siyempre. siguro. Ano ang pagkakaiba ng Canada sa lahat ng ito? Kadalasan ang asawa, tumatawag sa pulis, binubugbog ako. Pulis, inaaresto siya. Hindi siya makauwi. Wala na siyang tirahan. Ngunit kailangan niyang magbayad para dito. Nagbabayad siya sa tirahan, at nakatira siya doon kasama ang mga bata. Kung ikaw ay nasa status na permanent resident, hindi ka pa mamamayan, maaari kang ma-deport. Ibig sabihin, ganito ang nangyayari. Nagsimula ang problema sa pamilya. Nag-away, may nangyari. Nagiging family case na ito, nagdi-divorce sila. Pagkatapos, ay nagiging criminal case. Halimbawa, may tumawag sa akin, hindi siya kliyente, nagtanong lang ang babae. Sabi niya, tatawag sa pulis para kunin ang asawa. Pero nagbago ang isip ko, ayoko ng ganun. Dahil hindi niya naintindihan na, lalo na sa mga imigrante, maraming problema, parang bundok ng problema. At may mga pagkakataon, na dumating ang mga kababayan natin, tatawag siya ng pulis. Pagkatapos ng isang linggo, nagkaayos na sila. Magkasama silang naglalakbay sa kotse, hihintuan sila ng pulis. May order kayo, bawal kayong magkasama. Sa loob ng 100 metro. Sabi niya, ayos na kami, wala na kaming problema. Kayo ang may problema, kami wala na. Bumalik sa kulungan. So, dapat maingat ang pulis. Sa maliliit na bagay, huwag tumawag. Sa totoo lang, nakakagulat na mabilis silang dumarating sa maliliit na bagay. Pero sa seryosong Ikinagagalit ni Valeria problema sa mga paaralan udyok ng proteksyon sa bata. Sinimulan nilang kunin ang mga bata. Baka may mga partikular na kaso. Ito ay lalo na nangyayari sa mga pamilyang mula sa silangan. Kapag sila ay dumarating mula sa silangan, ito ay mga pamilyang Muslim ko. Doon, ang pagpapalaki ng mga bata ay mahigpit. Kaagad silang pinapalo ng sinturon. Dumarating ang mga tao, nag-i-interview sa inyo. Tinitingnan nila saan kayo nakatira, sa anong kondisyon nakatira ang bata. At pagkatapos ay isinusulat nila ang mga ulat na ito. Maingat sa mga serbisyong ito. Tinitingnan nila ang mga bata. Pagkatapos, huwag sabihin ng bata na pinapalo siya. Tinitingnan nila ang bata para sa mga pasa. Labang daan pabalik. well, mahirap na. Kapag sinimulan mo na ang prosesong ito, mahirap nang umatras. Walang ganun. Ating pumunta binawi ang pahayag tapos na ang kaso. Wala dito. Alamin natin ito. Nakakakuha ba sila ng bonus para sa pagkuha ng mga bata? Bakit ganito? Walang kasigasigan sila, parang sosyalismo at komunismo. Lahat ng ito ay ginagawa para maramdaman kong mabuti ang sarili ko. Para sa katotohanan, para sa katarungan. Gustong tumulong. Gumagawa sila ng mabuti. Ano ang mangyayari sa mga batang ito pagkatapos? Malaking problema. Sila ay binibigay sa foster families. Ito ay mga pamilya. Mga Canadian na binabayaran ng mga pamilyang ito. Diba, kinukuha mo ang bata sa iyo, binabayaran ka para dito, at ang bata ay nasa iyo at inaalagaan mo siya. Si Valerie at ang kanyang asawa si Saida ay may isang anak. Sa paaralan, nag-aaral siya ng Ingles at Pranses. Sa bahay siyang Ruso at Pashto, mga wikang Afghan. Oo, syempre. Ito si Oleg usap sa angka po, sinusubukan naming alam kung ano gawin sa machine ng kape ng opisina. Mga away, iskandalo, suntukan. Hindi tanggap. Kung may istorbo sa iyo ang kapitbahay, pwede kang magbigay ng puna sa pamamagitan ng manager. Kapag direkta mong sinabi sa tao ang puna, maaaring hindi nila ito maintindihan o magalit. At ako ay nagtrabaho sa nakaraang trabaho, isang malaking call center. Sa likod ko ay may kasama, sabihin na nating mula sa ibang panig at hindi siya masyadong maayos. Kaya gabi-gabi ay may hindi magandang amoy na nagmumula sa kanyang cubicle. Katabi ko ang manager, hindi ko na sinabi sa kanya at sinabi nila sa kanya at hindi ang manager ang nagsabi kay Jobs, kundi ang sumulat na nakaupo sa likod ng partition at sumulat. Maaari mo bang sabihin pakiusap na kung pupunta ka sa pampublikong lugar, lahat ay dapat komportable sa paligid mo, sa madaling salita. Hindi mo pwedeng sabihing maghugas ng paa.
hindi mo kaya, hindi ito maganda. Tapos ipapalabas din nila ako na may kasalanan. Hindi ito nasabi, pero naramdaman ko ito pagkatapos. Sinabi ito sa kanya, pero walang nagbago. Wala siyang binago. 8. Ang sistema ay ganito, na maaari ka pang gawing tanga. Nararamdaman sa lahat ng bagay. Naintindihan ko isang linggo. Huwag kang makialam kahit saan. Ganyan. Ang lohika. Walang sino man ang pinapansin. Well, mabuti. Pero ito, sa aming pananaw, ay hindi lohikal. Maaring lutasin ang problema sa pamamagitan ng direktang pag-uusap. Pero hindi ito ang nakasanayan dito. Kung sinaktan ka, kailangan mong lumingon at ngumiti para sa simula. At pagkatapos ay sabihin, huwag mo akong saktan, pakiusap. Kailangan mong tiyakin na hindi mo aksidenteng nasaktan ang kanyang kamao gamit ang iyong mukha. Dahil baka magsulat siya laban sa iyo, sasabihin niya ikaw ang may kasalanan. At makikita mo na ang mga walang tirahan na naglalakad, nanggugulo maingay, at ang kabataan na nagwawala rin sa mga kalye. Sila ay parang mga parasitiko. Naintindihan nila iyon. May umiiral na kawalan ng parusa. Walang sinuman ang magpaparusa sa kanila para sa kahit ano. Walang sinuman ang magbibigay ng puna sa sinuman. Pwede kang pumunta doon at magbasag ng bote. Kung may magbibigay ng puna, nagkasala. Siyempre, may mga negatibo. Halimbawa, hindi ko maintindihan kung bakit sa daan, kung saan dapat akong magmaneho. 60 or 70 kilometers, kailangan ko ng 40 kilometers per hour. May siklista sa harap. Dahil ang nagbibisikleta siya ay parang driver ng sasakyan. Pwede kang maparatangan ng kasalanan kahit wala kang ginagawa. Noong una, pagdating ko sa Canada, maraming tao. Sabihin natin, ang hindi ko nagustuhan. Pero kalaunan, naintindihan ko na hindi na mababago ang sistemang ito. Sa bawat bansa, may kanya-kanyang sistema, may kanya-kanyang patakaran, may kanya-kanyang batas, iba't ibang tao. Bakit mo Karaniwan, sa paghahanap ng trabaho, nagpapadala ng aplikasyon at naghihintay matanggap. Sa mga realtor, kabaligtaran ang nangyayari. Realtor na nag-a-apply, nagpasya. Magtratrabaho ba siya sa brokerage? Pero iniisip mo pa rin kung paano makabenta pa. Ikaw ang nagdedesisyon ng lahat. Nasa iyo kung ilan ang makukuha mong kliyente. Ilan ang mabebenta mo, ilan ang mabibili mo. Walang magbibigay sa iyo. Si Oleg ay maaaring magtrabaho sa opisina. Ngayon, walang gustong magtrabaho. Ngayon, walang gustong magtrabaho, maliban sa akin. Ha 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 ha. Sa linggo kung tutuusin. Dumarating ka. Ibinaba mo ang iyong emergency maleta. Oh, nariyan? Ako ay kanya. Isang buong bag ito. Lumipad ako sa kabilang dulo ng mundo. Kaunti ang dalabagahe kaysa sa iyo. Huwag dito, dito. Ha 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 ha. 10 kilo. Well, nandito gaya ng dati, ito ay isang computer, isang aparato na sumusukat haba, lapad, mga bahay o apartment. Kapag may Zoom meeting, ginagawa ko matalinong hitsura at nakikinig sa kanya. At napakaraming iba pang mga file, mga folder. Sila ay lumikha ng bigat ng bag na ito. Lahat sa maliliit na mananahi. Nakikita mo ba? Sa kumpanya, 600 na tao. Maraming mga Iranian, maraming mga Chino. Ang broker na ito, kung saan ako nagtatrabaho, ay may higit sa 50% na mga Iranian at mga Chino. Hindi ay kayang magbenta ng kahit ano. Ayon sa istatistika, mga 20% ng mga realtor ang maaaring magkaroon ng 100 plus na transaksyon sa isang taon. At ang natitirang 80% ay maaaring magkaroon ng isa o wala talaga. Bueno, may deal para sa taon, hindi ka mabubuhay dito. Kaya wala kang pera, nag-Uber ka. Depende sa tao. Ngunit para maging matagumpay na realtor, kailangan mong magtrabaho. Buong oras. Hindi ito gagana. Habang nakaupo sa inidoro, nagkakalat ng mga papel. Hindi. Napakalaki, napakalawak ng kompetisyon. Kapag nagbebenta ako sa iyo ng apartment o bahay, maaring mula 1 hanggang 5% ng mga subcost. Bagay, nagbenta ako ng isang bahay sa magandang lugar. Ito ay matatagpuan mga 30 kilometro mula dito. Ang sweldo ko ay nakuha ko na karapat-dapat na komisyon, nakakuha ng karapat-dapat na sahod. Ito ay ilang 10,000, isa ito sa pinakamahal na lugar, marahil sa buong Canada. Sabihin na nating Ontario, sigurado. Dito tayo dumadaan sa bahay ng rapper na si Drake. Sa pasukan ay naroon ang kanyang tansong ulo. Ang mga bahay dito ay nagsisimula sa 15 milyon girabong pataas. Sa database, Oleg, sinusuri namin ang pinakamahal at pinakamurang tirahan, Toronto. Ang pinakamalaki. Ito ay matatagpuan malapit sa katunayan,
Parang downtown. 18 kwarto at 8. Bolshoi Tuban. At ito ay higit sa 500 metro kwadrado. Ngunit wala pang bumibili nito sa halos 500 araw. Mas mahirap. Hanapin ng... Isa. Para sa apartment, tama? Subukan natin. Halimbawa doon siguro 200, tama? Halimbawa 200. Hindi, isa lang. In short. Isa. Para sa 250. Ito ang mahalaga sa mga tao kapag bumibili ng apartment. Maintenance fee ay 717. Binabayaran mo monthly. Ito ang binabayaran mo para sa mga bagay na nasa bahay. Salamat po, Jim. Para sa pagtatanim ng mga bulaklak sa paligid ng bahay, para sa pag-aalis ng niyebe. Ilaw, tubig, gas ay dagdag. Nagbabayad ka, bumibili ng sarili mong apartment, pero parang patuloy ka pa rin nagbabayad ng renta ng $700 kada buwan. Kamakailan lamang ang mga pagbaha ay sumakop sa buong silangang Europa. Madalas ding bahain ng Toronto, lalo na sa lugar na ito. Dahil sa malakas na ulan at itong ilog na ito na tumaas ang tubig ay binaha ang lahat dito. Dito may tubig, hindi makadaan ang mga sasakyan. Duolinggo na. Ito, madalas. Pero nangyayari. Isang beses sa isang taon, nangyayari ito. Papalapit na kami sa distrito ng Mitika. Ito ay parang pangalawang downtown at parang Dubai na lugar ng Toronto. Ang pinakamasayang kabataang pamilyang Canadian ay lumipat dito. At kung walang pera, ang mga magkasintahan ay pumupunta dito para maghalikan at gumawa ng selfie sa berdeng damuhan na may tanawin ng sentro ng lungsod. Ang mga segundo na ito, itinayo sila sa loob ng 10 patwases taon. Sa ibaba ay may mga maliliit na restaurant, bar. Doon, kung saan kami pumupunta tuwing taglamig, mayroong isang artificial na hockey rink. Dumarating ang kabataan, naglalaro ng hockey. Para makapasok sa apartment, kailang mag-quest si Oleg at maghanap ng tamang safe may susi. Minsan, kapag hindi mo alam ang mga instruksyon, sabihin mo sa akin, paano ba ito? Minsan, nangyayari na binubuksan mo ang mga eksena at hinihintay ka ng mga tao at limitado ang oras nila. Kami ay nagbubukas. Ang premyo ay isang kotse. Sino ba penthouse? Penthouse. 2,190,000. Mura. Sa totoo lang, parang libre na. Hindi mo na dalawa. Habang may pagkakataon, maglalakad ako sa apartment ng milyonaryo. Sa ilalim ng mga paa ko ay may mga yate at kakaibang bubong ng mga kalapit na bahay. Parang may hintong Soviet dito. Maligayang pagdating sa pinakamagandang tanawin, Toronto. Toronto, mama. Medyo nanginginig ang mga tuhod, ang taas. Hairstyle hanggat maaari. Sirain. At pwedeng masira rin ang pantalon. Ang pag-upa ng apartment para sa isang migrante dito ay mahirap na gawain dahil mahirap paalisin ang hindi nagbabayad. Maaari silang magtanong sa iyo, Don Max. Pero hindi ko alam, doon mula 10 hanggang 30 na tanong bago sila magpasya kung tatanggapin ka o hindi. Kung nagkamali sila at kumuha ng tao na bukas ay magsasabi, halimbawa, nawalan ako ng trabaho, wala akong kakayahang magbayad. Ayan, sila ay nasa alanganin. At mahirap siyang paalisin dahil halos imposible. Wala kang magagawa sa kanya. Sa amin mas madali. Sinabi 2 linggo. Siyempre, dumarating dito bakit mahirap magrenta ng tirahan. Dahil dito. Dahil kakarating mo lang, wala talagang naniniwala sa'yo. Paano hanap ng garantor sa mga Canadian? Kung sakaling may mangyari sa kanya pupunta. Rin legal, obligadong magbayad. Siyempre, siya ang magbabayad para sa'yo. Naiintindihan mo? O ang pangalawang pagpipilian, sinasabi mo, bukod sa unang huling buwan, na karaniwan magbabayad pa ako ng 5 buwan ng maaga. Doon, halimbawa, sa kabuuan 67 buwan in total, tama? Ang may kibuan na maating magsabi, magbabayad ako para sa 1 taon ng maaga. Si Valeria ay isa sa mga taong iyon na nakaranas nito. Hindi mo mapapaalis. Di ko pa rin mapaalis. At lahat ay maayos. Ginagawa ko ito siguro mula pa noong 2010, 14 na taon na. Ito ang unang beses na may taong tumangging magbayad. At mula noong Marso, hindi siya nagbabayad. Ano ang ginagawa ng abogado? Pumupunta ba o inaayos mag-isa? Sa totoo lang, ito ay tribunal, hindi ito korte. At walang mga abogado. Doon, kung may abogado, naayos na sana. Ang may-ari ng bahay ay parang ordinaryong tao. Huli na siyang tatanungin ng opinyon. Bilang abogado sa batas ng pamilya, masasabi ko ang lalaki dahil walang karapatan ay parang pangalawang klase tao. Ngunit si Valerie hindi sa pinakamabigat na sitwasyon.
Ang mga tao ay kumuha ng mga apartment at mga bahay sa pamamagitan ng mortgage. Mortgage ay kailangan. Tumaas ang mga interes. Nagbabankrupt ba sila? Ano ang gagawin nila sa mga bahay na kinuha nila at hindi na nila kayang bayaran? Sinusubukan nilang ibenta upang kahit papaano ay mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Upang kahit papaano makalabas pero kahit pantay. Nagbebenta sila, nagbebenta ng kahit ano. Maaring mabayaran ang utang sa pamamagitan ng pagpapaupa ng bahagi ng bahay, ang basement. Ito ang lugar maaari naming paupahan pero hindi ito pinapaupahan. Ayaw ko ng ibang tao sa bahay. Kung nagpapaupa kayo sa mga estudyante, mas mabuti. Nagsisimula kayong gumawa ng mga silid doon at paupahan ito sa mga estudyante kada kama. Ang Brampton ay kilalang lungsod na maraming Indian. Uso ang gawing paupahan ng bahay sa pamamagitan ng mga silid na ito. Sa basement, 10 to 20 Indian ang nag-i-enjoy. Bukod sa mga gamit para sa kotse, may koleksyon ng retro computer si Valerie dito. Naging Apple ang Apple dahil sa mga ganitong klase ng mga computer. Ito ang monitor at ito ay kasama. Ito ang pinakasiguro sa akin na nahanap ko na mahirap hanapin. Ito, ang unang laptop, ito ay isang malaking bagay. Wow! Ito ay isang laptop. Ito ay isang laptop. At ito ay napakabigat, 8 kilo. Ganito ang hitsura ng garahe ni Steve Jobs. Oo. Narito pa, ilan ito? Narito ang mga ito sa akin. 8 sa tingin ko, hindi ko alam. Ito ay mga monitor. Ay Maki, ito ang una nilang ginawa na sumikat. Narito ito, 500 na mga cassette o 400. Ano ang kumukulong tunog na naririnig ngayon? O ito ba ay ventilasyon? Ganyan. Sa prinsipyo, pagkakaayos ng lahat ng bahay. Nasa basement, ang sistema ng pagpapalamig at pag-init ay nasa basement. Ibig sabihin, halimbawa, ang air conditioner ay nasa labas at may tubo. At ito na ang hangin na umiikot sa buong bahay. Ang parehong bagay ay mainit-init. Kapag mainit na hangin, ganun din ito sa taglamig. Muli, matagal na kami dito at sa totoo lang, wala talaga kaming dahilan para lumipat. Ibig sabihin, lilipat kami sa isang bahay na medyo malapit pero maaaring medyo mas malaki, mga 500 square feet. Medyo mas malaki. Pero sa prinsipyo, pareho lang ito. Kahit papaano pupunuin mo pa rin ng mga kaset. Kailangang mas malaking basement. Ilang gabi akong nanatili sa ganitong basement na inuupahan sa mga Indiano. Mas mahal ang kwarto kaysa sa maganda naming apartment at ang mga partisyon ay manipis na naririnig mo ang kapitbahay na nag-uusap sa telepono. Sa communal na banyo, laging may matinding kalat. May patong ng dumi, buhok. Brutal, pati ang kusina ay communal din. Sinasabi nila na ang tubig sa Canada ay pwedeng inumin mula sa gripo. Pero mahilig ako sa pagkain. Kumain ng mantikilya ng pagkain sunod-sunod. Nakakatuwa ang mga maple cookies. Dito sila ang pinakasikat. Kakaiba ang lasa ng maple. Hindi ko pa ito natikman dati pero huwag kalimutan dahil ito ay natatangi. Ang cream ay bahagyang nagpapaalala sa akin ng peanut butter pero malinaw na nakasaad dito na walang mani. Kung sa gabi ay maingay ang lahat, sa umaga ay wala ng tao. Karamihan sa mga migrante sa Canada ay ganito ang ginagawa. Ilang uri ng kama. Pinakamurang halaga at pasok mula 9 ng umaga kung maaari at sa 2 trabaho. Sa basement lang may 3 kwarto, kaugnay sa marahil ito ay isa ring silid at ang ilan. Distrito at ayon sa aking pagkakaintindi ay nahahati pa kaya may 3 ang 4 na tulugan. Sa madaling salita, ginawang isang buong. Hostel ang isang bahay. Legislative District Area. Ngunit maganda, totoo. Mula sa prestihiyoso ay nagiging hindi masyado. Unti-unting sinasakop ng mga migrante. Kakalabas ko lang ng bahay kaninang umaga at eto na. Talagang walang takot. Grabe. Paalisin mo. Kung mag-ikot tayo sa lugar, makikita natin may mga napakanipis na bahay. Kami ni Oleg ay pumasok dito. Sa pagitan ng mga bahay, may eskinita maliit na bakod. Ito ang pangunahing silid sa bahay. Ito sa buong lapad nito. Mula sa terasa, mong masilip ang mga kapitbahay. Ang ganitong bahay sa Canada ay napaka-popular kung saan may 2 magkahiwalay at independyenteng pasukan. Ang may-ari ay gumagamit ng unang at ikalawang palapag. Ang basement ay maaaring paupahan muli. At sa perang ito, maaaring bahagyang mabayaran ang mortgage para sa bahay. Dito ay may hiwalay na pasukan at hindi. Nagkakasalubong ang mga may-ari at mga nangungupahan. Kung kukuha ng ganitong bahay sa mortgage, magkano?
ang mortgage kada buwan? Tinatayang magbabayad siya ng 7,000 sa bahay at kung kukuha siya ng tenant, siya ang magbabayad sa kanya. Mga 1,800 hanggang 2,000, kaya parang 5,000 ang matitira sa kanya at 2,000 mula sa tenant, maraming nakatira sa mga basement, nagpapaupa. Sa palagay ko, mga 70% ng mga basement na pinapaupahan ng mga may-ari ay hindi opisyal na itinayo. Naghanap kami ng murang lugar sa Toronto at wala kaming nakita. Nakahanap lang kami ng medyo abot kaya. Ito ang lugar ng Etobicoke. Napakalapit sa Lake Ontario. Maganda ang infrastruktura, napakalapit sa downtown. Kung walang trapiko, mga 15 to 20 minutos sa kotse, makakarating ka na. Dito ang presyo, mga nasa 1,800. Kung isa sa alang-alang, ang karaniwang presyo ng isang one-bedroom na apartment sa Toronto ay nasa minimum mga wala pang 100 ang mga bahay. Na ito ay mga 50 taon na. Parang mga Khrushchev ka natin. Oh, ito ang paaralang Pranses. Ang mga squirrel ninyo ay talagang itim. Nasaan mga pula? Walang mga Ting akong kang unang episode tungkol sa Canada, pero sa channel ay meron ng mga video tungkol sa England, France at South America. Yes, na may mga link sa ibaba, buksan sa bagong tab habang tinatapos mo ang video. Bilang isang illegal, mahirap para kay Andre na mag-ipon ng pera. Pero siya kotse. Tawanan. Well, nagtrabaho ako ng husto. Binili ko ito sa halagang 10,000. Nagtrabaho ako ng matindi. Kaya naisip mo na nagtatrabaho ka para sa kotse? Oo, dahil dito napakahirap ng walang kotse. Kaya madali ba nang may kotse? Higit pa. Pagkakataon para sa paggalaw para sa sarili mo kung gusto mo. At sa anumang trabaho, kung mag-a-apply ka, unang itatanong ay kung may transportasyon ka. Kung makakarating ka doon o doon, maaring meron akong sa anumang lungsod din may trabaho at kailangan mong maglakbay. Bakit hindi mo na lang iwan ng konstruksyon ang mga bubong at mag-Uber na lang? Ano ang benepisyo? Dahil kumukuha ako ng proyekto at ginagawa ko ito. Ako ay nagtatrabaho bilang katulong. Halimbawa, sa akin, ayos na. Mas malaki. Lang, tama? Hindi ba? Pwedeng kumita ng ganun sa Uber? Tingin ko, Ilang taon kang nagtrabaho bilang illegal. Ngayon may legal ka ng trabaho at bigla kang nagsimulang magbayad ng buwis. Hindi ba bumaba ang kita mo? bumaba ng kaunti. Seryoso? Mababa na ngayon. Dahil napakalaki ng porsyento para sa buwis. At ramdam ito. Maaari, ipagpatuloy ang pagtatrabaho illegal para mas kaunti ang buwis na babayaran. Bakit hindi mo ginagawa iyon? Kung may gusto ka, kunin ng opisyal, halimbawa, o kumuha ng utang para sa kotse, halimbawa, kailangan mong ipakita na nagtatrabaho ka ng legal. Ang kita na ito ay lahat legal, hindi at kailangan ito para sa iyong kasaysayan dito. Kailangan para sa hinaharap. Mahirap para sa mga illegal. Alam mo, parang mag-ayos ng maayos. Ito ay isang kabuuang munjo dito. Well, ang mga kalsada parang sa atin halos. Sa prinsipyo, Lolo, mabuti pa rin ako. Pagpasok sa downtown kang mahilo sa mga matataas na gusali at mawalan ng paningin dahil sa mga ilaw ng sirena, mga ambulansya, magagandang truck ng bumbero at pulis. Ngayon sinarado nila ang lahat dito. Lahat ay kumikinang at maganda pero madali kang makaliko sa maling daan at makatagpo ng mga taong bangag at natutulog sa sahig. Tent sa sangang daan. Normal din ito. Kahit sa mga pinakaturistang lugar, hindi laging kaaya-aya. Dito karaniwang may skating rink tuwing taglamig. Nag-skate ka na ba? Oo. Maraming trabaho si Andre pero minsan ay nagre-relax din. Nakaraang weekend, nagrenta siya ng cottage sa tabi ng lawa kasama ang mga kaibigan. Nagparty rin sila sa club niya. May kalye ng club. Lahat ng club ay nandito. Oo. Maraming lugar kung saan pwedeng mag-relax. At magkano ang karaniwang nagagastos mo sa mga ganitong lakad? Oo, pwede. Halimbawa, mga karaniwang $200-300 ang pwedeng gastusin. Pwede bang makipag-date naman sa isang lokal na babae? Sa prinsipyo, pwede. Pero dito, alam mo, parang hindi nila masyadong
Huwag pahalagahan. Alam mo, hindi katulad sa atin sa Moldova na seryoso ang mga relasyon. Dito mas mahilig yung mga tao sa party, mas nagre-relax. Paano sila kumilos sa mga club? Marami bang umiinom o may mga away na nakita mo sa tingin mo? Walang masyadong away. Pero, uminom sila matindi rin. Ikaw, buong linggo nagtatrabaho, alam mo, sa trabaho. At kapag may day off ka, lumalabas ka, halimbawa, sa lungsod, sa pub, kung saan man at parang isang araw ng klase at gusto mong magpakawala. Pagbabawas upang ito ay maging tiyak. Ang asawa ni Valeria ay abogado rin. Doon sila nagkakilala. Nagsasalita Ruso asawa. Oo, kaya kong gawin ito para sa iyo. Salamat po. Tahimik. Ito ay tsinelas o... Maraming salamat sa amin, Chinelas. Hello. Ang mga subtitle, Dumating sa iyo. oo. Dito, magsalita ng kaunti ng Ingles. Nagsasalita siya ng kaunting Russian sa English. Ang ina ni Saida, at siya ay nandito sa amin ngayon, tahimik. So, but how long have you been with each other? For 6 months? How more? Anong language ang ginagamit mo sa English? Meron kaming halo-halo, siya ay mahusay magsalita ng Ruso kumpara sa aking Afgan. Ibig sabihin wala talaga. Ilang salita ang ginagamit ipagdiwang ang Ramadan at Pasko ng pagkabuhay magkasama? Canada ito. Ano ang Canada? Ito ay kapag sabihin natin, ako ay Ruso, mga kapitbahay ay Arabo at Hudyo, namumuhay ng mapayapa, magkasundo, ngunit ngayon ay di na masyadong mapayapa, medyo magulo. Kami ay napaka magkakatulad aming mga pagpapahalaga sa pamilya. May iba't ibang kultura, ngunit ang pundasyon na ito ay pareho sa amin. Hindi namin ito namamalayan, ngunit kami ay napakalapit sa kulturang ito. Sa totoo lang, ang mga Afgan ay talagang mabuti ang pakikitungo sa mga Ruso at walang ganun. Wala sila paghamak, ilang uri ng... Na kami ay nakipagdigma o mga kaaway. Oo. Halimbawa, kung ang Russia ay nasa mabuting relasyon sa Afghanistan, halimbawa, wala sanang ganitong problema. Sa tingin ng mga Afgan na kung wala ang Amerika doon, wala sanang nangyari sa loob ng 20 taon na hindi nagbago tungkol sa Taliban. May mga biro ba tungkol sa inyo o hindi natin ito pag-uusapan? At bakit ito ay normal, ano? Pero sa amin kami ay maayos at siya ay nagdarasal dito, kaya sa kanya paalam. Pumupunta kami sa templo, sa Sabado, pumupunta kami sa Linggo. Oo. May mga Russian na simbahan dito malapit pero may isa maliit doon pero nasa gitna ng lungsod. Mas marami ang mga mosque dito. Wala kaming bahay na pinalitan, ibig sabihin may mga ikono kami. Dito, puro mga Orthodox lang ang nakikita. Oo, may Quran kami pero kung saan hindi ko alam nakalagay. Sa kwartong ito nanalo ang Orthodoxy. Isinusuot nila ito kapag may bakasyon. Pagkatapos ay sinusuot nila ito. At kapag halimbawa sa kanila, ito ang Ramadan, isinusuot nila ang damit na ito at dinadala ko sila sa mosque. Mayroon din akong Afgan na unggoy. Diba? Pero hindi ko ito mahanap. Dito magkakaroon tayo ng Biblia at Quran din. Magkatabi. Para sigurado hindi natin ilalagay ang isa sa ibabaw ng isa pa. Huwag mong ilagay. Meron tayo dito. Halal. Kebab. Kumakain ba tayo ng halal na karne? Pero may beer tayo dito. Pero may beer tayo dito. Parang hindi dapat pero magkakaroon tayo ng beer. Pero nasa Canada kami. May mga regalong ito mula sa kliyente. Ang alcohol para kay Saida ay ang pinakamalaking gulat. Alcohol ay gulat sa Afgan? Uminom daw sila ng alak nung una kaming magkita. Hindi ko alam na iyon ay alak. Ano ba talaga ito? Dahil sa aming kultura, ito ay halusik. Hindi pwede. Ngayon, alam ko na ito ay Ruso, normal lang. Maraming taon na ang nakalipas, iniisip ko lang kung sino ang umiinom. Ibig sabihin nito, ang taong iyon ay talagang, paano ko ba sasabihin ito? Nakakatawa. Depresibo, o may nangyari. Pero nang malaman kong iinom si Valerie... Well, kapag umiinom ang Ruso, mas nagiging masaya. Inabot ni Valerie ang accordion at nagsimulang sumayaw. Nang sinabi ko na walang anuman, talagang masaya ako. Na walang problema. Pero hindi mo pa nasubukan? Hindi ko kaya.
iniisip ko, kung susubukan ko, marahil ako ay mamamatay. Ako. Wala siyang alam sa alak. Hindi niya alam ang pagkakaiba ng alak, serbesa, vodka, whiskey. At ay laso. Lahat pareho, lahat masama. Kung uminom ako nasa bahay, Bilang abogado, maari itong dulot anino. mawawalan ako ng lisensya pag nahuli akong lasing sa pagmamaneho. Sa tingin ko, ang kulturang Ruso ay iba sa atin. Kapag may bisita o nasa bahay, ang mga babae ay kumakain ng hiwalay. At ang mga lalaki ay kumakain ng hiwalay. Sinusunod mo ba ito minsan? O kapag may bisita? Depende sa mga bisita. Kung sa amin, hindi. Hindi nila maiintindihan ng mga bisita natin. Kung bisita nila, oo. Kung may dumating, halimbawa, nakakilala ni Saida na babae, hindi ako naroroon. Pupunta ako sa basement o sa itaas. Ibig sabihin, wala ako sa tabi. Hindi nila ako nakikita. Bakit? Hindi kaugalian sa kanila na ang mga babae ay kasama ang mga babae at walang mga lalaki. Kahit na ang asawa niya ang magdala sa kanya sa bisita, kung gayon. Iiwan siya aalis. Iiwan siya, alam niyang kasama lang siya ng mga babae, walang ibang lalaki. Saan kundi sa Canada ako makakakain ng pagkaing Afghan? Ano ito? Ito. Kaya ibig sabihin ito ay plov. Ito ay tunay na Afghan na plov. Kukunin nila ang kebab na ito, ibabalot nila sa tinapay, kakainin nila, at nagdadagdag pa sila ng ganitong bagay. Itinuturing na Afghan. Ngayon sa inyong opisina, ang mga Canadian na katutubo na ang mga magulang ay dito ipinanganak sa porsyento, maaari bang tantyahin? Pakaliit na porsyento. Ito, Ang mga katutubo nagsisikap manirahan malayo sa sentro. kapag dumating ang Biyernes ng gabi, hindi sila pumupunta sa downtown. Sila ay sumasakay na sa kanilang truck, ikinakabit ang bangka at pumupunta sa Muskoka. At doon sa kanilang kubo, sila ay naninirahan, nangingisda, nagbabasa ng libro. At kapag dumadaan ka sa ibang bangka, kumakaway sila sa iyo. Umalis sa Canada. At sila ay ngumingiti. Nung una akong dumating sa Canada, sa unang pagkakataon na ako ay nasa isang panayam para sa trabaho sa Toronto, sa lugar ng Bay Street, mayroong isang puting lalaki at ako ay nasa itaas. At sinabi niya sa akin na bumalik ako sa aking bansa. Ako ay nasa panayam. Lamang baka kunin ko ang trabahong ito. Kukunin ko ang trabaho ngayon. Sa pangalawang pagkakataon, nang ang aking ina ay nasa isang panayam sa Toronto, sa Jarvis, malapit sa simbahan namin. Kaya mayroong isang matandang puting lalaki at sinabi niya sa kanya, umalis ka sa aming bansa. Siguro mas mahirap para sa nanay ko, lalo na kung hindi siya masyadong marunong mag-Ingles. Pagkatapos, ay natakot siya. At natakot ako, okay. Sinabi niya na hindi siya pupunta sa amin. Noon ay wala ako nito. Hindi nila akalaing Ruso ako. Nalilito sa isang Iranian. At minsan sa bus din. Oh, sa bus din nangyari. Ngunit may mga African American, mga batang babae na mga itim na tao. Pero sila ay parang Abogado, wag mong sabihin yan. Mayroon silang tunay na pagkasensitibo sa mga itim, kasing tulad sa Estados Unidos halos. Hindi. Ito ay nagsimula na ngayon dahil nagsimula ang usaping Black Lives Matter at sinimulan nila ang usaping ito. Dito rin nila ito pinapaunlad. Kahit na sa Canada ay walang naging mga alipin. Dito ay walang sinuman. Dito ay mga puti ang naroon at may refrigerator. Malamig dito at walang pumupunta. Ang Canada ay umiiral sa loob ng 152 taon. Well, kaunti pa ngayon. At paano ito itinatag? Halimbawa, walang Canadian citizenship hanggang 1951, 1952. Hindi ka makakakuha ng Canadian passport. Matapos ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng Canadian citizenship at Canadian passport. Sa kabila ng kalapitan ng Canada at USA, ayon kay Oleg, magkaiba ang kanilang mentalidad. Hindi, ang Canada, mas simple. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa, mas simple sila, mas mabait. Parang may tension dun. Sobrang dami ng armas, napakaraming kaso. Barilan sa paaralan, barilan sa kolehiyo, namamatay ang 5, 10, 12, 17 na tao. Dito sa Canada, walang ganyan. Sino ang pagod na sa mga barilan sa Canada para magpahinga sa weekend? Walang baril. At ikaw, naisip mo ba ang Estados Unidos? Habang nasa Canada ka, naisip mo? Noong ako'y 20 taong gulang, inisip ko ang lahat. Ngayon Pakistan, bukas Amerika, sa Makalawa, Canada, sa Makalawa, Moldova. Noong gusto kong mag-emigrate, may dalawa akong pagpipilian. Lumipat sa Australia o lumipat sa Canada. Pagkatapos ng dalawang... Naman,
Talagang gusto ko dito sa Canada dahil sa mga relasyon na ganito. Lalapit sila, tatanungin kanila ng pahintulot, nakikita nila nakangiti, pwede bang kunin? Well, hindi ganon. Well, ilalim ng ni Jul na parang taos-puso. Sa pagsisikap tingnan ng USA, umaakyat tayo mas mataas. Sa banda roon, dun kung saan may ulap, dun kung saan ang mga tubo, iyon ang lawa ng Ontario. Kung tatawirin mo ito, makakarating ka na sa panig ng Amerika. Sa kanan ay Niagara o sa kaliwa. Sa madaling salita, Montreal, Quebec, Karagatang Atlantiko. Ang bahaging ito malayo sa downtown pero mahirap din ang pag-maintain ng apartment. Ang apartment na ito ay magkakahalaga ng humigit kumulang mga 3,400, 3,500 at 1,550 metro kada buwan hanggang sa 1. Ang isang silid na apartment doon ay mas maliit sa 50 metro kwadrado, mga nasa 2,400. Kailangan din niyang bumili ng insurance na tinatawag na tenant insurance na nagpoprotekta sa mismong tenant. Halimbawa, dumating ang mga kaibigan mo at may isang nahilo at nahulog mula sa balkonahe, hindi rin pananagutan ng may-ari ang insidente. May swimming pool at yoga studio dito. Dito pinatay nila ang tubig pero hindi ito alintana, Canada ito lahat. Dito nila paliguan ang aso mula sa labas. Maaari nilang paliguan ang aso dito para malinis ang paa at isang empleyado dito ay hindi marunong mag-Ingles. At sa halip na ipakita ang daan, mas madali na dalhin kami hinawakan ng kamay. Ito ang tinatawag na lounge. Dito rin maaaring magdaos ang mga tao. Halimbawa, kung may kaarawan ka, o halika at maupo at magbasa. Birthday party talaga ito. Mula sa apartment sa downtown, makikita ang isla, pangunahing libangan sa Toronto. Iyan sa tapat ay tinatawag na Ontario Island. Ito ay isang water taxi. Kukunin mo ang taxi na ito at pupunta ka sa Ontario Island. Ang apartment na ito ay nagkakahalaga ng 2.5 million. Kung sa ganitong halaga ako titira dito, hindi na ako lalabas ng pool. Ito ang pangunahing silid tulugan. Kapag may showings, bawal para sa realtor at sa mga taong tumitingin ng apartment na gumamit ng kahit ano kabilang ang banyo. Gusto mo ring maligo? Naiintindihan ko pero bawal. Hindi mo kaya. Dapat magbigay ng business card ang bawat realtor. May bundok ng mga ito. Kapag pagpunta dito, hindi lang ako, maraming tao nagsusulat ng resume. Ako ay naging manager doon, sa pagbebenta doon. Manager, ang kahulugan ng salitang manager. Sa amin at sa Canada ay napakaiba. Sa amin ang manager. Halos bawat consultant, pero dito ito ay director. Anong klaseng bansa na lahat ng dumarating ay mga manager. Ito, oo, bawat realtor ay may ganitong mga sign. Kapag nagbebenta siya ng bahay, halimbawa sa lugar na yon, mayroon siyang sariling listing, naglalagay siya ng ganitong sign sa mga pangunahing kanto na may pangalan, telepono, at may arrow kung saan ibinebenta ang bahay. Wala bang giyera? Lumalapit ba ang kakumpetensya? Tinatanggal ba nila ito? Hindi. Hindi mga trabaho? Nagawa? Ang unang trabaho. Isang kakilala ko ang nagayos para sa akin sa wala akong alam sa wikang Ingles. Pinatrabaho niya ako sa trabahong iyon kung saan siya dati nagtrabaho. Ito ay sa pag-disassemble ng mga kotse. Ilang buwan akong nagtrabaho, lalo na nung taglamig, na alala ko iyon. Mga 20 degrees, minus 20, minus 30. Malamig, kailangan mong ayusin ang lahat ng mga kotse at nasa labas sila. Kailangang i-disassemble ang mga kotse na ito. At lahat gamit ang mga kamay at lahat ng yeloy bakal. Nagpo-push up ako ng mga 10-20 beses, tumatakbo, bumabalik sa trabaho. Bumabalik ako, iniikot tornilyo, unang trabaho. Hindi ka agad realtor dito, pwede kang maging sa sauna. Pumunta ka, narinig mong maganda maging realtor, kinabukasan naging prenta ng business card. Agad realtor dito, hindi ganon. Hindi, syempre kailangan mong mag-aral dito para makapasa sa mga pagsusulit, para makakuha ng lisensya ng realtor. At ano ang nasa pagsusulit? Napakarami sa pagsusulit. Kailangan mong mag-aral ng isa-isa. Doon sa tingin ko, kailangan mong ipasa alinman sa 7 o 8 pagsusulit at bawat pagsusulit para makapasa. Meron akong libro pero ganito ang kapal.
Napakaraming batas, patakaran, mga subpatakaran kung paano gumagana ang real estate, kung paano dapat makitungo sa isa't isa, kung paano dapat maglingkod sa mga kliyente. Dito ako nagtapos ng kolehiyo. Natapos ko ang kolehiyo dito, tinatawag itong George Brown College, 80. Sa totoo lang, mayroon akong mga 12 na asignatura. At sa aking pagkagulat, naalala ko, nag-aaral ako ng mga 10 buwan. At sa aking pagkagulat, naalala ko, nagustuhan ko lahat ng mga asignatura. Kailangan mo ba ng real estate sa Canada? Kontakin si Oleg. Siya ay profesional dito. True. Ang mga contact ay nasa ibaba sa paglalarawan ng video. Sa downtown ay nag-dive kami para kumain. Parang kantina ito. Oo, kapag pumupunta ako sa isla kasama ang apo ko, dinadala ko siya dito at pinapakain. Sa kantina na nakakatuwa, lahat ng pagkain ay may parehong presyo. Kahit pasta, kahit karne. Lahat ay 2.79 kada 100 gramo. Ako tanga, kumuha ng pasta, hindi ko pa alam na pareho ang presyo nito sa hipon. Sa counter, lahat ay tinimbang sa isang lalagyan. Tawagin natin itong pambansang pagkain ng Canada. Mexican, Asiano, Italiano. At ito ay malamang na isang idlip lamang at naghihiwa na lamang ng pizza. Ukraine, kasama ang mga Ukrainians. Sa unang pagkakataon, kumakain ako ng pasta at pizza. Ito ay maiuugnay na ngayon sa Canada para sa akin. May napakakakaibang biker lang sa tabi namin. Dumating kami sa sementeryo. Parang hindi ito angkop sa tanghalian, pero kaaya-aya nila na gusto mong mag-organisa ng picnic sa gitna ng mga lapida. Well, mas gusto kong tumingin sa ganitong lugar kaysa sa amin. Mga bakod, grabe, kung ano-anong mga bakod. Libingan sa ibabaw ng libingan. Dito pwede kang maglatag ng kumot at magpiknik. Tingnan mo, ang tahimik dito, di ba? Oo. Walang maingay. Kahit ang mamamatay tao ay hindi maingay. Basta umupo lang sa akin para maglibot sa lugar. At ito ang tipikal na Canadian na bahay ampunan. Mga tao, sa pensyon, dito sila nakatira. May restaurant na pagkain, may almusal, tanghalian, hapunan, at inaalagaan sila ng mga yaya. Pasahero ako ngayon pero madalas ding pinagmumulta ang mga pasahero dito. Kamakailan nagbayad ako ng multa? Mga $300, mga $278 around. Para sa katotohanan na ako ay hindi nagmamaneho, kundi sa loob ng kotse kasama ang isang tao, na ibang tao ang nagmamaneho, nasa likod ako. Sa gitna, nakaupo at hindi ako nakasuot ng seatbelt. Hininto kami ng pulis at binigyan ng multa. Sa akin, na nakaupo bilang pasahero sa likod at hindi nakasuot ng seatbelt, at nagbigay ng multa, walang nangyari sa driver. Sinabi niya, ibigay ang ID dahil kapag binibigyan ka ng multa, nakasulat doon ang iyong pangalan at apelyido. Kahit ang driver ni Oleg ay nahuli, kung babayaran mo ang multa, 50% diskwento. Nang dumating ako dito sa Canada sa unang linggo, ay sobrang jet lag ako na tuwing alas 12 o alauna ng tanghali habang nagmamaneho ako ay talagang inaantok ako. Ang mata ko, kailangan kong maglagay ng posporo. Hindi ko kayang magmaneho. Ngunit 2 beses, akong lumabag sa batas sa pamamagitan ng pagdaan sa pulang ilaw ng trapiko. Naalala ko, binigyan ako ng unang multa, mga nasa $250. Pumunta ako sa korte, and doon ay sa korte pa, hindi online. At binawasan nila ito sa tingin ko ng kalahati. Nagbayad ako doon. Mga nasa $125 siguro. At hindi maayos ang pagmamaneho, dapat walang alkohol. Mawawalan kayo ng lisensya ng 1 taon. May multa. Karaniwan ay kumukuha ng abogado. Mahal ang abogado. Ibig sabihin, mga nasa 10,000 ang gastos mo sa pinansyal. Kung hindi ka lang kukuha ng abogado. Well, ikaw lang ang may kasalanan sa lahat. Lahat ng inakusahan sa'yo, sinangayunan mo. At pagkatapos nito, kakailanganin mong mag-isip kung magkakaroon ka ng kriminal, ang record ay na. Kahit sa Amerika, hindi ka na makakapunta. Oleg, mahalagang makipag-usap sa mga tamang tao sa pag-aangkop. Maaring maulit ang pagkakamali ng iba sa maling payo. Masuwerte ang mga taong dumating at tinanggap ito. May mga kamag-anak ako na kamakailan lang dumating, 3 buwan pa lang sila dito.
at masaya sila na ang kanilang mga propesyon ay ganyan sila in demand. Ang asawa, nagtatrabaho siya. Buong buhay niyang nagtrabaho kasama ang mga bata. At siya naman ay nagtrabaho bilang dental technician. Ito, rin, hinahanap dito, hindi gaanong marami ang magagaling at medyo mabilis silang nakahanap ng trabaho. Ngunit napakabihira nangyayari. Sa mga migrante, napakalaki ng kompetisyon. Sa bansang ito, noong 2023, dumating ang humigit kumulang 2 milyong tao. Kasama ang mga estudyante. Ang mga estudyante sila ay mga 800,000 ang pumapasok. Pagkatapos ay may mga refugee, mga work permits, mga tao sa permanenteng asfalto. Mga 2 milyon. Nangangagat sila ng ngipin nila asfalto. Siyempre. At ang mga Canadian ay tiis sa lahat. Nang dumating ako, pumunta kami sa parke, nakaupo kami, pinapakain namin ang mga gansa. Nagsabi, hello, good morning, kumusta? Nagsasalita kami, hello, kararating mo lang? Sabi nila, oo, welcome to Canada. Well, you know, ganyan talaga. At tumawag pulis. Ang mga tao na pumupunta na may mga bata, kung hindi sila mga IT specialist, kung sila ay nais magtrabaho, sa madaling salita, gamit ang isip, tulad ng nakasanayan natin magtrabaho gamit ang isip, hindi gamit ang kamay, magiging napakahirap para sa kanila dito. Ang bansang ito ay perpekto para sa mga nagtatrabaho doon, naglalagay ng mga bintana, bubong, sahig, gumagawa. Dito, ang mga pumupunta at nais magtrabaho gamit ang isip, napakahirap nito dahil maraming tao ang pumupunta dito. Mula sa iba't ibang bansa at napakaraming mga kaso at lahat ay may utak. Hindi mo ba namimiss ang bahay? Basically, wala pa ako dito. Siguro, alam mo, pumunta doon para makita ang mga kamag-anak. At kaya, para bumalik doon, marahil hindi ko agad makakasanayan. Oo, maaari akong pumunta, manatili ng kaunti pabalik-balik. Pero sa tingin ko, pagkatapos ng ilang panahon ay gugustuhin kong bumalik. Ano ang sinasabi ng pamilya mo dito? Nasanay na sila. Sa atin. Tumutugtog ang musika ngayon. Ano ang masasabi? Canada, may sariling mentalidad, sariling kapritso, kahinaan at kalakasan. Sa anumang paraan, ang mga katulad na kalakasan ay mas nangingibabaw. Maraming nagnanais pumunta dito. Ito ang aking unang episode tungkol sa bansang ito. Magkakaroon, panang hindi bababa sa ilan pa. Para hindi mo sila makaligtaan, mag-subscribe ka sa aking YouTube, Instagram at Telegram ngayon na. Kahit saan, ako si Vova Karmanov. Bago simulan. Bye!